Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Heto, balik topic tayo. At syempre, magbabasa ako ng isa sa request ng ating followers. Isang lalaki mga kasawi yung ating sender. Ito ang sabi niya. Ako, asawa ko ang OFW nung bakasyon dito sa Pinas. Naabutan ko na may kausap sa kanila na itik. Sabi ko, sino yan? Nagsiselos na ako. Sabi lang sa English sa busy niya, I'll text you later. May lalaking dumating, ako lang naman ang dumating. Lumabas ako sa bahay nila, sinundan ako sa labas ng asawa ko. Sabi ko, sino yun? Anak daw ng auntie niya sa Kuwait na amo niya. Todo deny kahit nahuli ko na, lagi siyang irritable. Sa akin paggabi yung cellphone double password, pag nagagalit, pag tinitingnan ko, ayaw niya magpapin sa akin ng password ng cellphone niya. Hanggang wala na kami communication ngayon, may nagchat sa akin na dami account, nagsasabi na may relasyon sila ng anak ng amo niya, yung gumagamit ng dami account, nagpakilala na pinsan niya, asawa ko. Kasal kami ng asawa ko pero naka-screenshot lahat ng chat sa akin, natatakot din yung nagsabi sa akin, ayaw niya daw madamay kaya lang naman daw siya nagchat sa akin kasi naawa siya sa akin at di daw niya gusto ang ginagawa ng asawa ko. Kahit pinsan niya ito ay mismo amo ng asawa ko ang nagsabi daw sa kanya kasi kamag-anak daw nila yung ako na babae ng asawa ko. Naguguluhan ako kung ano ba talaga ang totoo kasi unavailable na yung ginamit na account. So, yung ating sender mga kasi ang haba. Hiningal ako doon ng very light. So, ating sender ay isang lalaki na sabi nga niya umuwi sa Pilipinas. In short na lang ito. Sa Pilipinas, yung kanyang asawa na babae at ang sabi nga na may nagtawag sa kanya or video call tapos dumating nga yung lalaki, siya mismo. Nagulat siya na may tumawag sa kanyang asawa at yun nga na lalaki ang kausap. Pero nung tinanong ng kanyang asawa, ang sabi niya ay anak lang daw ng amo niya yung tumatawag. Pero may kutob siya, kaiba yung kutob niya dahil alam niya at huli na niya mismo yung asawa niya pero hindi pa rin ito umaamin. And sad to say pa rin na yun nga kagaya ng sinabi niya na tinatanong pa rin niya, pero yung cellphone niya ay laging may password at naging irritable ang babae kapag tinitingnan yung cellphone niya. Nagagalit ito sa kanya kaya naguguluhan siya. In short, bumalik na yung babae sa ibang bansa ulit tapos may nakapag-chat na dami account. So, pinsan daw ito ng kanyang asawa. Nagsabi na may karelasyon nga daw yung lalaki ng amo niya, anak ng amo niya, then naguguluhan siya kung ano ba talaga yung totoo. So, syempre magbibigay tayo dito mga kasawi ng advice. Ayan, para po sa akin mga kasawi. Base sa iyong liham na binigay sa akin or request, feeling ko ay may tinatago yung asawa na babae. Kasi kung hindi naman ito walang tinatago ay hindi niya ito bibigyan or lalagyan ng password ang cellphone mo. Nang una, dapat magiging open ang babae sa inyo dahil lalo pat matagal kayo na hindi nagsasama, dapat iba yung pananabik ng babae sa isang lalaki kapag once na sila ay walang tinatago at wala itong karelasyon sa ibang bansa. Pero kung mananamlay or iba na ang pananabik, hindi na siya nananabik sa'yo. So isa lang ibig sabihin niya, merong kabit talaga yung asawa mo, legit na ng asawa mo yung anak ng amo niya. So syempre, may nagpasabi pa din sa'yo, magpasalamat ka, ibig sabihin concern sa'yo yung pinsan ng asawa mo na naaawa sa'yo, kaya niya sinabi yun talaga gamit yung demi account. Bakit ba naman niya sasabihin yun sa'yo kung literal talaga na walang ginagawang milagro yung asawa mo, diba? Kasiraan yun. So, ibig sabihin, dahil meron ka na rin haka-haka, na-confirm mo na rin sa sarili mo na merong kabit yung babae, pero hindi niya lang umaamin, pero diba mararamdaman mo din yan the way na maglambing niya sa'yo, the way na makisama sa'yo yung babae, at higit sa lahat the way na magsalita sa'yo kapag ka nagagaralgal tapos hindi niya maipaliwanag at ma-explain sa'yo kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Tapos ang ginagawa niya ay sinisinghalan ka lang, sinisigawan ka lang, irritable siya, hindi niya malaman kung anong ginagawa niya, 'di ba? So, isa yan sa mga sign mga kasawi na talagang legit na may kabit yung asawa mo. Kasi kung wala namang tinatago yung asawa mo, napaka-open dapat yan. Walang password na gagawin. Higit sa lahat, dapat sa mga ganitong sitwasyon, ikauwi lang na asawa mo, dapat nasa honeymoon stage pa rin kayo. Kumbaga, matagal kayo na hindi nagsasama, hindi nagkikita. So, dapat may kasamang gigil yung babae sa'yo kasi dahil
matagal kayo na hindi nagsasama, 'di ba? Ganun lang napakasimple. So kung kutob mo na merong kinalolokohan yung asawa mo, ibig sabihin tama 'yan kasi hindi ka naman magkakaroon ng kutob kung talagang walang ginagawa yung babae na asawa mo na yan na, tinataihan ka sa ulo mga kasawi. Kaya kapag ka nakakaramdam ka ng ganito, ibig sabihin yan, legit talaga na merong relasyon. Yung iyong asawa at ang kanyang anak ng amo niya. So, sa ganitong sitwasyon mga kasawi, laging matatandaan mas maganda na paaminin mo, konsensyahin mo yung asawa mo, na aminin na lang niya kaysa hindi pa, kaysa humaba pang yung relasyon, pero lulukuhan lang din naman kayo, walang mangyayari. Kasi baka mamaya is makakaapekto pa rin ito sa kautakan mo, kasi baka magkaroon ka ng trauma, paparanoid ka, kasi hindi mo alam kung paano mo i-control yung utak mo, baka makagawa ka ng hindi maganda sa sarili mo, at ganun din sa kanya. Kaya mas maganda na habang maaga kausapin mo siya, tanggapin mo kung ano magiging kahinatnan niya, tanggapin mo kung ano yung sasabihin niya, tigit sa lahat, tanggapin mo kung talagang legit ba na merong karelasyon na ang asawa mo, mas okay lang yun. At least habang maaga ay natuklasan mo talaga na meron siyang kinakalintaring iba bukod sa iyo mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!